So, nung gabi na yon na nalaman ko na hindi na ako i-renew. So, tinawagan ko yung mga ate ko na meron connected sa agency din, tapos best friend ko. And, Herper Place. Sign up ako doon, guys. Tapos pagka-sign up ko doon, ang dami na ako nare-receive ng mga message, sa mga iba-ibang agency, mga broker na mag-fill up ka lang dito, kuno-kuno, tapos lagay mo yung pangalan ko. Sabi ko, ano ba yung pagkakakitaan pa ako? So, sabi ko pa naman, tapos nag-post pa ako na yung August, big me surprise. Yun nga, na-surprise ako kasi ang August po is month ng birthday ko. So, parang sabi ko, every August na lang nagkakaroon ako ng ganitong pagsubok sa buhay. Share ko lang po. Kasi noon, nakakaraan, ang August din, magbe-birthday ako na nagkasakit ang ate ko. Tapos sumunod na August uli, nasugod na naman sa hospital. Tapos ngayong August na naman, hindi na ako na-renew, plus yung isang pamangkin ko is may sakit na naman. Parang kailangan ko ng orasyon na yung August. Pero naniniwala ako na ang nangyayari sa atin, lahat may sagot yan. So start na ako maghanap ng amo, nagkaroon na ako ng mga interview. So unang-una ko nakuha dyan is yung Olympic, na talagang sabi ko, gusto ko siya kasi baby. So kasi yan kasi yung bata ang unang-una kong naging alaga nung dumating ako dito noong 2013. Dalawang bata. 8 years ako doon. Tapos ko nga kasi sa baby is yung long term. Kasi naniniwala ako na kapag ang alaga mo baby pa, kailangan kanya hanggang lumaki ka. So okay kami ng Olympic na magme-medical na ako ng Wednesday. Tapos sa Herper Place din, nakita ko yung tiga Kowloon City na Catholic siya, tapos ang gaang ng trabaho, 2 dalaga lang yung anak niya, tapos 2 aso. Tapos nagkaroon ako ng interview dito sa agency ng kaibigan ko na taga-Taipo. So, nireject ko siya. Kasi yung Olympic na nagustuhan ko na. Tapos, ang problema dun sa Olympic, hindi kami nagkakatugma dun sa date kasi ang gusto niya mangyari, uuwi muna ako ng Pilipinas ng September, tapos balik ako ng October. Tapos, ang start daw ng aking kontrata sa kanya is October. Sabi ko, ma'am, hindi. Once na pumirma ako sa iyo, lumabas ang visa ako ng August, ng September, yun na yung start ng working ko sa'yo. Ang dami niyang argue, ang dami. Although gusto ko talaga siya. Sabi nga, kahit gusto mo, pag ayaw ni Lord, hindi ka talaga doon ilalagay. So, nangyari nun, dapat Wednesday, meron akong body check. So, na-cancel yung body check. So, since first choice ko second choice yung may aso. Tapos, reject ko yung Olympic, pumunta ako dun sa Kowloon City na dapat magpipirma na agad kami ng Wednesday. And sabi, parang ang rush-rush naman, bakit pipirma agad ako? So, hindi ako pumirma. Sabi ko, ma'am, gusto ko muna makita yung bahay mo. Kasi pag Helper Place, yung mga direct, pwede ka mag-visit sa bahay. Pag agency, hindi pwede. So, kung mag-visit sa bahay niya, so nag-schedule kami ng Friday, hindi natuloy. Nag-schedule kami ng Linggo, hindi natuloy. So, nag-schedule kami ng Sabado. Nung nakarado, parang 9, ganyan. Tapos nung pumunta ako doon, guys, kahit anong bait ng amo mo, well, sabi nga ng kaibigan ko, hindi siya mabait kasi hindi nila kinoconsidered yung tulugan ng katulong. Guys, dito sa Hong Kong, maswerte ka na kapag meron kang maayos na higaan. O kung share man kayo sa alaga mo, katulad dito, share kami ni alaga ko dito sa taas, dito sa baba, tapos ako pangatlo. Okay lang, at least ganito, yung space. Yung dun sa Kowloon City, my God, para akong pumapasok sa nicho. Nakita ko hindi siya own room, own cabinet. Para siyang stock room ng mga maleta. So pagpasok mo, pag upo mo, yung 28 inches o 30 inches na maleta, tapos dagdagan mo na lang isang dangkal, yun lang yung awang nung kisame sa higa mo. So pag akit mo ng hagdan, 3 level, papasok ka doon na kayuk-yuk, tapos mag-exit ka pa yuk-yuk din, tapos abutin lang ng paa mo. So parang pinapasok sa nicho. So hindi ako makasagot sa kanya. Tapos usapan namin noon, Lunes, magkikita kami sa immigration ng 10 o'clock. Takot ako sa masikip. Hanggang maaari okay sa akin kahit share room, basta yung ganito, yung makakagalaw ako, nakakaupo kong ganito. O Sunday, nagpunta ako dun sa agency. Yung amo na gusto kong pirmahan noong August 6 na nireject ko din kasi nga meron akong Olympic, meron akong Kowloon. Punta ko ng agency, hindi pa rin siya nakakahanap ng katulong. So sa kanya pa rin ako bumaksak. Yes po, yung nireject ko, doon pa rin ako bumaksak sa kanya. Sabi nga, naniniwala ako na pag kahit anong gusto mo, kasi ginusto ko yung Olympic, ginusto ko yung Kowloon City, hindi binigay ni Lord. Kasi may tinanggihan ako, doon pa rin pala ako binalik. Kasi sabi nga nung kaibigan ko, kung yan hindi pa nakapirma sa iba, sa'yo yan. Pag nakapirma na siya, meaning hindi na yan sa'yo. Confirm, nagkapirmahan kami nung August 10, tapos nung Tuesday, nagkaroon ako ng body check, medical, from Chingy, pupunta na ako ng Taipo. So parang inisip ko, parang iniikot ko na yung Hong Kong. Unang amo ko is Hanghao, second amo ko ay Sai Kung, tapos Chingy, tapos balik uli ako ng Taipo.